So I was just watching the full live telecast dun sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kudos kay Representative Drixie Cardema. Totoo naman talaga yun. I myself, I was a victim of being molested by my uncle when I was 12 years old. He was an addict. Walang nangyari. Kasi pinagpasa Diyos ko na lang. Dumating ang time na madami akong naging kaibigang polis. Lalo na sa Intel, sa Invest, mga PD, yan. Through connections ng mother ko. I am so proud with ex-President Rodrigo Duterte because dahil dun sa Oplan Tokhang. Why? Ilang uncle ko ang drug user. Totoo yan. Naging pusher pa ang isa, nakulong. Which is, nung panahon na yon talagang madaming pinapatay na mga drug user and pusher. Ang pinagpapasalamat ko lang, ako, personal, mas mabuting nakulong kesa napatay. You know why? Kasi yung mga kapulisan dito sa Bataan, talagang may puso. Sisimulan ko dun sa father ko. Ako personal ang kumontak sa mga kaibigan kong nasa Intel at sinabi kong ang ama ko ay nababalitaan ko ay na mainit sa pulis. Ang sabi lang nila, the best thing you can do is let your father voluntarily na sumuko sa kanila. Patunayan niya na hindi na siya gumagamit or hindi siya ni minsan nag-push ng drugs. What I did is, tinawagan ko yung father ko. Sabi ko, tiwala ka ba sa akin? Sabi niya, wholeheartedly. Dinala ko siya sa Camp Tolentino kay Colonel Buslig. Andun yung mga kaibigan kong Intel kaharap. Kinausap nila ang father ko. Sabi ko, sir, this is my father who wanted to clean his name. Isa lang ang sinabi nila. Ora mismo, kaya mo bang magpa-drug test? Sumagot ang tatay ko. 2 buwan na po akong hindi nagpupunta doon sa napapabalita ang mainit na lugar. At matagal na po akong hindi gumagamit. Inaamin ko po na dati po akong nalulong sa droga. Pero ngayon po, ako ay nagbabagong buhay. Ora mismo, dinrug test ng father ko. Ang advice sa father ko, umuwi ka sa bahay nyo at ayusin mo ang pamilya mo. Ipanatag mo sarili mo. Hindi pa natigil doon ang issue. Nagkaroon naman ng problema sa mga uncle ko. Nabalitaan ko naman na i-raid daw ang bahay ng mga uncle ko. So, ako mismo talaga ang kumontak sa mga uncle ko na kung po pwede, mas maganda mag-voluntary submission kayo sa mga police na hindi totoo ang nababalita ang chismis. And then, what they did is, hindi sila kumibo. But I know. Hindi naman nila sasabihin sa akin yung surprise visit nila, di ba? There was this time na binisit nila ang bahay. Wala silang napatunayan. So, inalagwa nila ang pamilya ko. To think na talagang maingay na ang EJK issue. Okay? Na sinasabi nila, mabalitaan lang na ganun, papatayin ka na. I have 2 cousins also tumira sa bahay namin because of drug issues. Dahil sa takot dyan sa EJK na yan, tumira sila sa amin. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon, kinausap ko dito ang mga tao sa Intel. Ang sabi nga nila, hindi maganda kung maging protector ka ng mga drug user o pusher. Kailangan mapatunayan natin na malinis sila. After a month or 2, may mga pulis din naman talaga na nag-iimbestiga sa amin. Napatunayan namin
na hindi totoo ang chismis. Awa ng Diyos, alhamdulillah, rabbil alamin. Buhay ngayon ang pamilya ko. Kaya yung sinasabi nila na EJK na yan, totoo yon kung nanlaban. Nanlaban. Itong mga uncle ko, hindi sila lumaban, kusa silang sumuko, ipinakita nila na ready silang magbagong buhay. At because of ex-President Rodrigo Duterte, nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon ayusin ang kanilang buhay. Totoo ang sinasabi ni Representative Drixie Cardema, bakit walang mga biktima ng mga drug addict na yan? Bakit ngayon puro mga ex-convict, puro mga napatay dun sa engkwentro ang mga nagiging witnesses ngayon dito sa Congress hearing? Bakit wala silang pinapatawag na mga witnesses naman ng na victim ng mismong mga drug addict at mga drug pushers? Hindi ako nandito para magkwento lang ng sabi-sabi. What I'm telling is a fact na ang pamilya ko ay binigyan ng pagkakataon ni ex-President Rodrigo Duterte para magbagong buhay. Kaya sakit na sakit ang loob ng buong pamilya ko, lalo na ng nanay ko, na nakikita na dinudurog nila ngayon si ex-President. Pero gusto namin ipaalam sa buong pamilya ni BP Sara, andito lang kami, taga Bataan, sumusuporta sa inyo. Mabuhay kayo. Laban lang, laban.